What's up, what's up? Welcome na naman sa isang Real Talk and Unbiased Opinion ni So Be It. Ngayon, si Promax VR40 naman ang i-real talk natin. Sulit nga ba itong bilhin sa halagang 10,000? Malalaman nyo ang aking real talk dito. Like, comment, subscribe. Let's go! You're the last one. Complete the mission. Budget muna natin si Promax VR40 bago tayo mag-real talk. So yung frame nito ay Aerotype Alloy 60-621. Yung binabudget natin ay size 50. Ito na yata yung pinakamalaking size ni Promax VR40. Parang meron pa itong 48. So yung kinis nito, wala akong masabi. Ang ganda. Ayan. Makinis dito. Dito makinis din. Sa baba, hindi. Head tube niya ay hindi tapered syempre. Nasa budget range lang to. Yung cable routing ay meron sa kanyang left side ng down tube and the right side. FD and yung kanyang brake caliper ay nasa kanyang top tube. Nandito yung warning na bawal ang tanga. Mag-gaming ka kahit tulog ka, para pagising mo, ride ko na lang. Yung kanyang decals, napakasimple, Promax. Dito nakalagay na design and tuba-tubanes kung ano man yan. Baba, may Promax dito. Ilagay natin ang ulam, meron dito sa kanyang down tube. Dito ay wala sa kanyang seat tube. Yung FD naman na ginamit dito, naka-base on na rin ng L2 R3. And ito naman ay 50-34. Ito yung bakal sa kanya, parang around 165mm patong ganito. Yung chain ay stock lang din yan. Yung RD ay L2 R3. So pag L2 R3 ay 8-speed dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-speed. Yun nga lang, hindi pa to nakakaset. Ito ay thread type pa and yung kanyang hubs ay bakal pa. Spokes niya ay 32, medyo mabigat yan, madami-dami yan. Ito naman ay alloy double wall. Yung gulong niya, ang ginamit ay Keinden Race 700 by 25C. Yung caliper niya, ito, yung C-brake niya, wala siyang brand. Mukha siyang low quality kung tutusin sa Real Talk. Ayan, no? Dito sa likod, naka-quick release na rin naman siya. Yung kanya seat post, alloy and aero na rin yan. Stock pedals, hard plastic na baka sa loob. Upuan niya, medyo matigas-tigas. Ayan. Pero parang ano rin to, may foam din naman to, kaso nga hindi siya ganun kalambot. Yung kanyang fork, alloy na rin to kung nagkakamali. Yung ginamit dito, ayan. And yung kanyang wheelset sa unahan, same sa likod, spokes 32, double wall alloy rim, 700 by 25C. And ito yung kanyang ano sa unahan, yung C-brake. Dito naman, 80mm to 90 yung haba nito. Mukha din siyang low quality yung ginamit dito sa kanyang stem. Parang kinalayan lang. Drawbar naman ay alloy and 420mm. And yung kanyang drifter ay L2 R3. Okay, Real Talk and Unbiased Opinion na tayo dito kay Promax VR40. Sa frame muna tayo. Sa frame niya, wala naman akong reklamo masyado dito. Makinis naman na and Aerotype. Makinis din dito. Hindi nga lang siya naka-tapered. Usual naman kasi yan sa mga budget na mga bike na binabike natin, especially sa mga aero and mga road bike, bihira maging tapered yan. Kung around 10,000 pesos lang. Kung may nakita kang 10K na brand new na naka-tapered, sulit na yun. Okay na rin naman yun. Yung cable routing niya, okay na rin sa akin. Naka-full internal sa down tube and sa kanyang top tube. Yung FD, yun nga lang, and RD and yung kanyang drifter ay hindi ako familiar doon sa shifting and the braking niyan. Kasi nga, wala akong masyadong nababike-check na mga road bike na nakaganyan, L2, R3. So kung nagganyan ang gamit nyo, magbigay kayo ng opinion sa baba or ng feedback kung maganda ba ang shifting ng L2, R3. Ayan, kasi yung gamit ko sa Ignite lang talaga. Hindi rin ako naka-Shimano, wala kasi pabili. Hindi ako mahilig sa mga Shimano, mostly hindi kasi ako nag-upgrade. So ayan, yung drifter niya ay naka L2 din. Dito naman 50-34, ito ayoko din ang itsura nito. Mukha siyang para siyang tinipid dito banda sa part na to. Ayan, 50-34. And parang ito yata, parang bakal pa yata to. So kung papalitan nyo dito siguro, unang-una, para magmukha siyang galante tignan, gawin nyo tong Halotech. Ayan. Or kahit hindi Halotech, gawin yung Shimano man lang to. Para magmukha siyang maganda tignan. Kasi pag ganyan kalayo, para siya may pagka low quality pag ganyan yung itsura. Pero sa presyo ng 10K, sapat naman na. Para sa akin, yung ganyang spec ng
kanyang crank. Dito naman, sa RD niya, L2, R3 din. Hindi ko rin alam kung maganda ang shifting nito. So comment down below kung maganda ba ang shifting ng L2, R3 na RD. Dito, ito naman. Siyempre, budget to, bihirang-bihira sa 10,000 na budget ng isang bike na magkaroon ng cassette. Ito kasi is thread type pa, 11. 2080 to, kung di ako nagkakamali, yung ginamit dito. Thread type pa to. So, isa to sa mga papalitan nyo kung sakasakaling magbago isip nyo, mag-upgrade kayo sa mga susunod na dekada na panahon. Yung hubs niya ay hindi rin alloy. Bakal din yan. And yung ano niya ay 32, medyo mabigat talaga to. Siguro kung pangkakarera mo to ng ganito, and wala kang ensayo, siguro may hirapan ka kasi naka thread type pa siya, bakal pa yung hubs niya. Parang maganda lang dito yung kanyang frame, no? Kasi tingnan nyo, aero type lang talaga siya, tapos sa ibang pesa, hindi naman siya ganun gaano. Isa pa, sa ayoko dito yung C-brake niya, ayan, yung caliper niya dito, ay mukha siyang parang low quality yung ginamit sa kanya, ayan o. Ayan, parang siyang low quality, kung titignan nyo dyan. Mas okay pa yung sa Sanpid Triton, yung C-Star, sana man lang ganyan yung ginamit nila para magmukha naman siyang galante. Pero sabi ko nga, sa presyong 10K, you get what you pay for. Tama ba yun? Dito naman, okay na rin, ali na rin to. Yung upuan niya ay medyo matigas nga lang talaga siya. Pero palitan nyo lang kung sakaling hindi kayo komportable. Sa port naman niya, alam ko ali nito. Isa pa sa ayoko dito, since aero naman na to, sana man lang ginawa na lang aero. Then ito, yung kanyang drop bar dito. Pero 10K, siguro hindi nila naisip yun. Pero mas maganda sana, mas sulit sana bilhin sa 10K ito kung meron siyang aero na drop bar. Para literal na pang aero talaga siya. And sa stem, mukha din siyang low quality dito. Para siyang kinabit lang, and malamang sa malamang hindi pa to naka-silver, parang ball bearing pa yung ginamit dito. Sa drifter niya, hindi ako familiar dito masyado sa shifting nito, sa braking nito. Comment down below. Para sa akin yung specs niya doon sa presyo niya ay sapat naman kasi nga naka-aero type siya. Yun nga lang talaga, hindi lang ako komportable sa ibang parts niya, yung C-brake niya, yung brake caliper niya. Ito, mukha siyang low quality din. Siyempre nga, budget lang naman kasi talaga to. Ang target market nila dito siguro yung mga mahilig sa aero. Pero budget lang talaga yung hanap. Para sa akin, yung 10K is tamang-tama lang sa presyo niya doon sa specs na nakalagay sa kanya. Yun nga lang talaga, kung gusto mong mag-upgrade, siguro madami ka magagastos dito kasi nga ito, papalitan mo to, malamang gawin mo tong Halotech. Pag natipan mo, ito hindi pa to nakakaset. Papalitan mo din yan, yung hubs, papalitan mo din yan. And yung kanyang FD-FD, yung malamang sa malamang, gagawin mong Shimano yan pag nagtagal. Pero kung hindi ka naman mahilig mag-upgrade sa ngayon, para sa akin okay na rin sa 10,000 itong si Promax PR40, makatarungan naman Yun nga lang talaga, medyo madami kang i-upgrade dito pag nagtagal. Sabi ko nga, kung hindi ka naman mahilig mag-upgrade, siguro okay na rin to sa'yo. May mga tao kasi na hindi mo na mag-upgrade ngayon, naisipan nila yan sa mga susunod na panahon pa. Pero kung gusto mo talaga ng mga sulit na pang-racing, balak kong pumasok sa racing and sa community ng bike, gusto mong magkaroon ng pangalan, syempre, ensayo ang kailangan mo dyan. And sa bike naman, mas maganda sana kung mag-project bike ka muna ng mga pang-racing na bisikleta. Mas makakatipid ka kasi. Una-una, malalagay mo yung piyesang gusto mo and mas makakatipid ka doon. Kasi pag bumili ka ng ganito, may mga part na ayaw ka dito syempre, di ba? So, compare mo doon sa project bike na lahat ng piyesang gusto mo ay mailalagay mo. So, para sa akin, you get what you pay for dito sa 10,000 pesos. Makatarungan na yung 10K dito. Yun nga lang, in the long run, hindi siya ganun kaano na. Kasi nga, masisira na itong sprocket na dito pag nagtagal, pag barubal ka magano, yung hubs niya ay bakal, hindi pa yan silvering. Madami kang i-upgrade nga lang dito. So, ito bang bisikleta na Promax PR40 may recommend ko? Para sa mga newbie siguro, okay to sa 10,000 pesos. Pero sa mga nasa mid-range na, kung makakarera na halo, siguro ito ay hindi dahil marami kang i-upgrade dito. So para sa akin, sa mga baguhan magbisikleta, ay pwede na to, si Promax VR40 sa halagang 10,000 pesos. Kung kakarera ka, siguro pwede ka magsimula dito. Yun nga lang talaga, medyo mahihirapan ka dito at mapapagastos ka talaga kapag naisipan mo ng karirin yung
napili mong careerista is life. So yun mga alien, para sa akin talaga ito, hindi ako tiwala sa mga piyesta na nakalagay dito sa ngayon. Pero sa inyo, 10K, para sa akin, okay na yung presyo niya doon sa piyesta na nakalagay sa kanya. Sapat na sapat lang talaga siya. Since sa budget, aerobike, ito na yata yung pinaka-budget na aerobike na nakita ko sa market, around 10,000 pesos. Nasa iba nga, nasa 9 something to, 99 something, mga ganun, 9950, parang minus 100 lang sa iba eh. Ayan, parang base price ito, parang 10K lang talaga siya sa ibang mga buy shop. So yun, mga alien. So kung gusto mo to, nandyan sa screen nyo ngayon yung kanilang details. Dito yan sa Bodega Bikes, Das Marinas, Cavite. Puntahan nyo to, 10K, pwede na to sa mga baguhan. Sa mga mid-range, sa mga professional, syempre, hindi. Mga baguhan lang talaga to. Like, comment, subscribe, so be it. Kung gusto mo na magandang content, huwag mahihiya mag-follow and mag-subscribe. Marami pa tayong real talk sa mga bisikletang babaycheck natin. So be it, I love you all. Enjoy.